Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa maganda ang pasok ng 2024 sa inyo mga kababayan ko. Mga titos, mga titas, mga pamangking ko sa online mga kababayan ko. Ako yung masaya na rin po na malungkot pa rin po na hindi kontento po. Ito po ay part 2 doon sa nangyaring airport taxi na sobrang maningil. Ano to? Part 2. Pangalawang bahagi po ito. Kasi po mga kababayan ko, ang DOTR na ano na po na nalaman na po yung pangalan po ng driver, ng taxi driver po Pero ang medyo malungkot po rito, alam nyo ba kung bakit? Hindi ako kontento po kasi. Hindi ako kontento na, alam nyo kung ano nangyari? 90 days lang suspension ng lisensya ng taxi driver. Ayan. Ang kumuha po kasi yung Taiwanese na naloko. Hindi pa daw 5,000 na singil, sinisingil ng 13,000 nga po. Yung per passenger I guess dalawa sila, isa sa harapan, and then nasa likod na Taiwanese. Mabuti na lang nakuha niya mga kababayan ko. Pero, bakit ang LTO is 90 days lang suspension? Sasabihin nila, kasi may due process po tayo Aalamin po natin kung talagang totoo po yung sinasabi ng foreigner po Kitang-kita na nga yung yung matrix nilang basura dyan Di ba? 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 ang nakalagay doon sa matrix nila. Hindi po ba kayo kontento kayong LTO kayo at saka LTFRB? Bakit 90 days lang? Hindi ako magmumura po. Kapapasok ng taon. Pero masaya na rin ako. Ang problema rito, yung taxi driver na pinangalanan, Ariel Akle, nagtatago na po sa lungga niya. Natakot Kina-challenge ko yung mga ibang mga taxi driver dyan, patunayan nyo kung tama ang ginawa nitong taxi driver na to na nag-overcharge talaga. Secretary Bautista, magtakilala Transportation Department Secretary ka, di ba? Bakit naman ang bagal ng due process na yan? Alam nyo, galit na galit ang mga ibang kapwa natin Pilipino. Dapat ang overcharging, suggestion ko lang suggestion ng iba, dapat ang overcharging sa mga transportation gawing criminal offense. Di ba? Para hindi na maulit yan. Paulit-ulit na lang yan mga kababayan ko. 10 years ago, 9 years ago, maraming ganyan na mga sandali na nakukulong ng mga taxi driver, and then pakakawalan, mag-apologize lang. Dapat talaga maging solid ang batas natin. Matigas. Soft ang batas natin napapatawad Yung mga ganyan klase mga tao talaga. Talagang kung ako lang ang Pangulo para madisiplina ang mga kababayan natin, talagang no mercy yan. Pwede siguro pakulong natin ng mga 90 years. Mga 100 years. Kaya nga, believe nga ako sa ibang bansa talaga pag batas. Di ba, sa ibang bansa, sa Middle East, yung capital punishment nila, putol. Alam niyo kung ano yung putol. Sa atin dito, ewan ko ba? Kasi ginagamit natin ang religious na na medyo kawawa daw. Iba yung batas ng gobyerno, iba batas ng Diyos. Ako siyempre, naniniwala ako sa Panginoon. Pero batas natin ang pairalin, batas ng gobyerno natin. Hindi yung napaka-soft ang ating batas. Tingnan mo, 90 days lang. Sasabihin nila, ano po kasi sir under evaluation po ito kung totoo talaga Napakahina talaga ng gobyerno natin. Alam niyo kung paano ni Duterte? Alam niyo na kung anong mangyayari. Grabe, ang dami mga komentaryo dyan na nangyari na bakit ganun, bakit 90 days lang, napaka-soft ang napaka-soft ang batas, napakalambot ang pinataw dyan sa parusang mamang yan. 90 days lang, at saka yung operator naman, napalusot pa.
Ang akala niya magbabakasyon daw tong ekleng to, hindi naman pala. O dapat, at saka yung mga gwardiya dyan sa NAIA, di umano may mga cut din dyan, di umano ha. Hindi na ako masyadong nagagalit. Natutuwa ako ng 50%, nalulungkot ako ng 50% din. Kasi parang kulang yung pinato niya sa taxi driver na yun At saka dapat yung operator niya ng taxi, forever, eternity, i-revoke na ang prangkisa niyan. May mga nagsasabi, may comment sa akin, kawawa naman yung pamilya ng taxi driver. So be it, maging kawawa. Ilan ba na biktima yan ng ugok na yan, ng taxi driver na yan? Na-publish na yung pangalan niya Ariel Ekle. Nagtatago na raw di umano sa probinsya, wala na sa Metro Manila. Kulang pa nga yung discussion ko yung kailan ba yun? Yung last year, December 28. Kulang pa rin mga kababayan ko. Uulit at uulit din yung mga toot na kayan. Grabe. Maging naman tayo, ang gobyerno natin, maging maging matigas naman tayo. Hindi yung pag nag-apologize lang, isususpendan ng 90 days ang lisensya. Dapat forever, eternity life. Hindi na makapagmaneho yan, taxi driver na yan. Napaka-rude ko, no? Talaga, pag mga ganyan ng tao, hindi dapat hindi pinapatawad. Naawa ko sa pamilya, okay. Pero ilan ba na biktima niyan? Sige nga, kakabwisit yung mga ganyan Hindi ako masyadong garita. Napakalambot ng mga batas nyo. Tapos sasabihin nyo, 90 days lang. Anong klaseng batas yan? Baka magpalit pa nga ng pangalan yan hindi malayo hindi magpalit ang pangalan yan. Alam naman technology natin, di ba? Grabe. Ito mga ibang we hope, mga komentaryo, we hope that this should be more travel advisory. Tinan mo. Siguro pwede rin ay advise natin yung mga darating natin mga turista na kailangan siguro maging sila, alert yung mga turista natin. Kasi marami din naloloko mga turista Siyempre, mga bagong salta sila rito. Hindi nila alam ang kalakaran ng transport dito sa ating bansa. So, kailangan siguro at least may mga yung may mga feelers or mga manuals na do's and don't na huwag niyong gagawin yung mga turista rito sa atin pag pupunta, pag mamamasyal, lalong-lalo na, number 1, transport. Maging vigilant kayo, huwag kayong magpapa-overcharge. Pag siningil kayo ng mataas, if you were overcharged, mga foreigners, report to the police. Di ba? Kaya, ang tagal-tagal na yan, mga kababayan ko. Siguro college pa ako, may mga ganyan na tao na may mga driver na mga nag-overcharge. Hindi pwedeng ganyan Kaya yung security guard nga, imbestiga din ng security guard dyan. Baka nagkakaabutan dyan Di ba? At inuulit ko, dapat gawing criminal offense ang overcharging sa mga pasahe niyan. Sus Mariosep. At any rate, sige, natutuwa rin ako dahil nawala ng lisensya na 90 days, pero kulang pa rin sa akin. Kulang pa rin mga kababayan. Kailangan forever na hindi na makapagmaneho yan o hindi na makapagtrabaho yan. Sorry for my rudeness Dapat talaga tapusin na yan forever Okay naman Department of Transportation, ayusin nyo naman yung sistema nyo. Napakabulok ang sistema nyo. Pag nag-apologize yung tao pagbibigyan nyo pa. Di ba? Hindi Secretary Bautista, ayusin nyo yan Kami mga kababayan nyo, mga kababayan natin, ako, at yung mga nanonood dito, pinasisweldo kayo. Ayusin nyo yung trabaho nyo. Shoutout muna tayo. Happy New Year pala sa inyo Belated Happy New Year. Kasi ngayon January 2, 2024. Ang aking babatiin ay si Juban de Motorista at saka si Manong Kojos TV, Ate Ruby Vlog, Cherry Papa's Adventure,
Adventures Oxystab, Michi Tigerfield TV, Sinjin Vlog Official, Jane Barona Vlog, Sherlyn Mendrano, Doc Juday, Mamarin Official, Amlena Vlogs, Tess Sabala Official, Nanay Eva TV, Principal Kim, Mayang Vlogs, Mayang, Eldong SK Vlogs, Rebs SK Jamming Vlogs, Ahar Purple, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, Kapitik TV, Remy Parolino, Tony Marsa, Rizal Isimix, Tawigay, Angel Mix Vlogs, Kathleen, Chubbs, De La Cruz, Tita, Arlene Vlogs, Pearl DM, Casablanca, Eunice Burgess, Tandem, Malus TV, Food Trip Ranger TV, Mami ni Raj, Jana Mix Vlogs, Benji Sanchez, si Opa, Angeline Longerson ng New Zealand, Sweetie Cake Channel, Cake Dems, Nuna Wonder PH, Durance Vlogs, Natasha Mix Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Elis Neris Channel, Jarian ng Saudi Arabia, Dala Ricarte ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, Coach MB, Simply Grace, Isabel and Tess Padolina, Nina Laresma Lorsano, Marites Kodjo, Tita Marie, Angie Up, Texas, USA, Fergie Albino, Kabaternaga, Rosewood Adventure, Family Flower Vlogs, Jel Angala, Ghost Hunter, Dance Explorer, Jarvis Official Channel, Charles Lumawig, Abaw SKTV, Tita Pearl, Boss Aning, Girly Mersa, and Casey, Banana, and Leos Vlogs, and then Bayang Gudang, and Sarah Vlog, and then Learn. Mga kababayan ko, once and for all na, 2024, ang pagpasko. Sa bagay, ano naman to hindi naman Yuletide season nangyayari yan From January to December, may mga taxi driver na mga sakim sa pera, sugapa. Hindi ko nilalahat May mga taxi driver na mga lumalaban ng parehas. Pero yung mga ganyan taxi driver na sakim, na super overcharging, kailangan talaga mawalan sila ng lisensya. Huwag na lang mawala sa mundo. Patawarin po ako dahil sa galit ko yung December 28 hindi ko napigil Huwag naman mawala sa mundo. Patawarin ako ng Diyos. Mawala na lang ng trabaho sila forever. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Bagong taon, bagong buhay mga kababayan ko. Salamat po, ingat. Bye. Tatay, ininom mo na ba? Huwag ka kakain muna. Bye.